Cheers para sa ika-10 anibersaryo. Salamat sa lahat na nandito ngayon. Si Nian Wei ay galit pa rin kay Gu Bichen dahil sa pagbabago ng kanyang kurso noon. Iniwan ka ba niyang mag-isa sa Beijing? Galit. Matagal nang wala ng alon. Matagal nang hindi nagalit. Kung hindi lang sana ako nag-isa sa Beijing. Hindi ko rin iwan ang puso ng pag-ibig. Mag-aaral ng mabuti. Makakapasa sa pagsusuri. Totoo ba? Mag-aasawa ako sa susunod na buwan. Sana makapunta kayo lahat. Sa totoo lang, kailangan kong pasalamatan siya. Diyos ko, hindi pwede. Mag-aasawa na siya. Hindi. Nian Wei. Ako. Uuna na ako. May naghihintay sa akin. Ikaw. Maglagay ka ng bendahe. Bakit hindi pa siya lumalabas? Nandito si Nian Wei. Ang lamig ng kamay mo. Hindi masaya ang salu-salo. Nakita ko ang isang lumang kakilala. Huwag kang magyelo. Tamang-tama ang temperatura. Naalala ko ang mga nakaraan. Naalala ko ang tag-init noong 18 na taong gulang ako. Alam mo ba? Noong una, sobrang tanga ko. Ngayon naman. Ngayon, alam ko. Ang tunay na daan ay kailangang tahakin mo mismo. Yung mga hapon na maliwanag ang araw. Tingnan mo, tama ba itong linya? Medyo nakiling ng bahagya. Jayamu, nasabi ko na ba sa'yo tungkol sa taon ng first year high school? Nagkasundo tayo noon na mag-aral sa Tsinghua University sa architecture. Kahit anong nangyari noon. Ngayon, nandito ka sa akin. Uwi na tayo. Akala ko nakalimutan ko na ang ilang bagay. Talagang nakatago lang sa sulok na may alikabok. Tignan mo kung gaano ako katawa-tawa noon. Bro, talagang pinabago mo ang Tsinghua Sananda. Para sa school beauty. Si Su Wanqing ay natatakot mag-isa sa Nanjing. Kailangan ng kakilala na mag-aalaga. Si Nian Wei, anong gagawin niya? Mayroon siyang account at password ko. Susunod na magbabago. Kailan ba talaga siyang umalis sa akin? Nalaman ko na siya. Ako lang ay isang accessory na walang dignidad. Para kay Su Wanqing, kailangan pang walang katapusang tanong. 10 taon ng kabataan kapalit ng isang ayaw ko nang ipaliwanag. Sa wakas, natapos na. Ang nakaraan ay hayaan na lang na maging nakaraan. Uminom ng mainit, nandito ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako alahas ng iba. Itong limitadong edisyon na sapatos. Siguradong magugustuhan ito ni Bichen. Bakit parang nag-isip si Chenje? Ano bang nagmamadali? Mayroon siyang password ng account ko. Siguradong agad niyang mapapansin na binago ko ito. Sasama siya sa pagbabago. Ilang taon na. Kailan ba siya talagang umalis sa akin? Si Shen Yanwei ay parang iyong human accessory. Sa 3 taon ng high school, lagi siyang nagdadala ng tubig para sa'yo habang naglalaro. Paano mo siya kayang iwan? Human accessory. Kaya pala ito ang aking definisyon. Gu Beichen, sa totoo lang, ganito ako kakawawa sa puso mo. Noong nakaraan, hindi ko alam kung ano ang dignidad. Paalam sa aking kabataan.
Hindi ako magbabago. Huling araw na ito. Talaga bang ganito na matatapos? Hello. Hello, Xiao Nianwei, ako ito. Huwag kang magalit, mabait. Tandaan mong baguhin ang kurso mo. Maganda rin ang Nanjing. Hindi ka ba matagal nang gustong makita ang gabi sa Qinhui River? Sasamahan kita mag-sketch. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya na nagtatampo lang ako. Ang layo ng Beijing. Mainit at malamig ang taglamig. Madaling maputol ang kamay mo sa lamig. Kung talagang gusto mong pumunta, pwede kitang samahan sa pagpunta sa palasyo ng Kalinangan sa bakasyon. Gu Bichen. Wala ka bang kailangang aminin sa akin? Alam mo na lahat, bakit ka pa nagtatanong? Magkaaway tayo buong araw dahil lang dito. Ang pikon ay makitid ang utak talaga. Ganito na lang, paalam na. Nalaman ko na sa hinaharap mo, wala na talaga ako. Yung halik sa lumang palaruan. At yung mga walang pakundangang kasinungalingan. Tapos na ang aking bulag na kabataan. Nakadala ka na ba ng sunscreen, Vivi? Sa Zibo, medyo mainit din sa tag-init. Dala ko na ang nanay. Shen Yanwei, kahit pangalan ko. Shen Yanwei, kahit pangalan ko ay malimong natag. Shen Yanwei, kahit sa akin. Shen Yanwei, kahit sa akin ay malimong natag. Shen Yanwei, kahit sa akin. Nagsasalita ang mga kaklase sa grupo tungkol sa paglalakbay. Talagang hindi na ako sasama kina Xiao Gu sa Dunhuang. Hindi na ako pupunta, masyadong malakas ang buhawi sa Dunhuang. Tita, gusto kong pumunta sa inyo at manatili ng ilang araw. Sige, pupunta ako sa Zibo. Ayos. Sa wakas, umaalis na ako sa lungsod na ito na may alaala mo. Nasaan si Weiwei? Ay. Tara, dadalhin kita para kumain ng barbecue. Sige, tita. Hunger na talaga ako. Inumin mo na ang malamig. Yung maliit na si Gyu. Hindi sumama sa'yo. Hindi siya sumama. Pumunta siya sa Dunhuang kasama ang iba. Bahala na siya dyan. Kami ni nanay kumain tayo, tikman mo na. Talaga, mas maliwanag ang mga bituin dito kaysa sa Dunhuang. Hoy, matulog ka na. Bukas, dadalhin kita sa Badagju. Ay. Sino ang maingay sa labas ng maaga? Bakit ka nandito? Hindi mo man lang ako tinawag nang lumabas ka. Gusto ko lang sanang magpahinga ng ilang araw. Nakita ko sa grupo na hindi ka pumunta sa Dunhuang. Sige, tiyak na nagtatago ka dito. Subukan mo na ito, ano na? Sobrang maanghang. Hahaha. Hindi bagay sa'yo ang suot mo. Parang matanda na. Para sa akin, komportable naman ito. Mabilis, magbihis ka na. Ako ba talaga ito? Ito na ang tunay na magandang babae. Noon, nakatago ako sa likod ng salamin. Itili ang ulo, tingnan ang kanan, huwag kang stiff. Ganito ba? Ang weird naman. Malabo ba ang kuha? Ang ganda talaga ng larawan ni Nianwei. Hindi na siya yung tahimik na tagasunod ni Gubichen, na lagi nakasunod sa likod niya. Magaganda talaga yung mga kuha ni Xiaomi. Maganda ang Zibo. Wow, nagka-viral ang post mo sa social media. Si Nianwei ito. Hindi ka na makikilala. Bumaba ang Diyosa. Nianwei, tignan mo. Nabigla silang lahat. Parang mahuhulog na ang panga nila. Ito si Shen Nianwei. Sobrang laki ng pagbabago. Ang galing na ng editing skills.
Sobrang exaggerated ng lahat. Parang nagbago na ang iyong maliit na buntot. Tingnan mo ang grupo. Maliit na buntot. Sino ba yan? Si Nianwei. Talagang malaking pagbabago. Ayoko nang tumingin. Sobrang malakas ng hangin sa Bichen. Bumalik na ba tayo? Tumahimik ka, maglakad ka pa ng kaunti. Bichen, anong tinitingnan mo? Wala, tinitingnan ko lang ang panahon. Sino ang pupunta sa Devil's Town bukas? Kayo na ang bahala, huwag niyo akong istorbohin. Si Chenje, hindi pa rin nag-reply si Wei. Na-block na lahat ng account, lahat na. Talaga bang in-block niya ako? Baka subukan kong kontakin siya. Bakit mo siya kukontakin? Ikaw ang dahilan kung bakit siya galit. Gusto ko lang sanang tumulong. Kung dahil sa akin. Kayo nagkaganyan. Maari kong ipaliwanag sa kanya. Sige na. Anong klaseng bagay ito? Bakit hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Congratulations, Guxiao, sa iyong tagumpay. Taoli, pumasok ka. Bakit hindi pa dumadating si Nianwei? Chengje, bawasan mo ang pag-inom. Sagot na sa telepono, sagot na sa telepono. Paumanhin, hindi makontak ang iyong tawag sa ngayon. Xiaomi. Nasaan si Nianwei? Ayaw niyang sabihin sa'yo. Huwag mo na siyang itanong. Magkaibang landas na kayo. Ano? Northstar, nagka-mental breakdown ka na ba? Nakatitig ang mga bisita. Bakit wala man lang paalam? Sagot. Sagot sa telepono. Kailangan pang dagdagan ang mga tala sa kalkulus ngayon araw. Kumain tayo mamaya sa barbecue sa labas ng paaralan. Paano siya nandito? Bakit ka nandito? Nianwei, gusto kong makipag-usap sa'yo. Walang dapat pag-usapan. Nakatakda na ang aking desisyon. Nasa Beijing ako. Nasa Nanjing ka. Alam kong galit ka sa akin. Nang binago ko ang desisyon ko, kulang ito sa pag-isip. Ngunit hindi ko inasahan na talagang hindi ka susunod. Sobra kang nag-isip. Hindi ako galit. Gumawa lang ako ng desisyon na responsable para sa sarili ko. Ang ating 18 taong relasyon. Ganyan mo lang ito bibilangin. Ikaw ang unang bumasag nito. Noong nagbago ka ng kurso at hindi mo ako sinabihan. Nagawa mo na ang iyong pagpili. Kailangan pa nating kalkulahin ulit ang stress ng cantilever na ito. Sa gabi, tinitignan namin ang data sa study room. Bakit may ibang lalaki sa tabi niya? Pupunta muna ako sa kantina para maghintay sa'yo. Sino yung lalaking iyon? Sobrang close kayo niyan. Ito lang ang tanging koneksyon namin. Siguradong magkakaroon siya ng pusong maawain. Hindi ko ito itinapon. Lahat ng bagay sa pagitan natin ay iniwan ko. Nianwei, nagkamali ako. Bumalik ka na sa tabi ko, okay ba?
Alam ko na dapat nang matapos ang ilang bagay. Itapon mo na rin ito. Hindi na tayo makakabalik. Hindi dahil nagbago ka ng desisyon. Dahil hindi mo ako kailanman tunay na nirerespeto. Ang disenyo ng modelong gusali ngayon ay napaka-interesante. Ate, ang ideya mo ay talagang kahanga-hanga. Anong ginagawa mo? Nyanwei, gusto kita. Mula pa noong junior high, gusto na kita. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hanggang kailan ka ba magpapatuloy? Hindi ba natakot si Nyanwei? Walang anuman, huwag mag-alala. Gubichen, pakisuyo, huwag kang mag-ingay sa paralan ko. Gusto mo ako. Ang gusto mo ay yung laging. Nasa likod mo na si Shen Yanwei. Hindi ako. Pero wala na yung Shen Yanwei. Ngayon, mayroon na akong sariling pangarap. May sarili na akong buhay. Hindi na kailangan umasa sa iba. Sabi ng ate, magaling ka. Akala mo, pag binago mo lang ito, masusolusyonan na. Hindi ka pwedeng magbago. At hindi mo na kailangang magbago. Ikaw lang ang hindi sanay na wala na ako. Kapag nasanay ka na, wala nang problema. Ito ang boyfriend ko. Ngayon, maayos kami. Sana huwag mo na akong hanapin muli. Tara na. Ano ba ang na-miss ko? Huling pagkakataon na ito. Basta tingnan mo lang ako. Nandyan ka lang, di ba? Narinig ko na nasa ilalim ka niya. Vive. Si Gubichen ay nakatayo na sa ibaba ng 2 oras. Ang laki ng snow. Huwag mo na siyang pansinin, aalis din siya mag-isa. Bakit ka pa ganito? Tapos na naman, di ba? Ito na ang huli nating pagkikita. Sobrang lamig sa Beijing. Talagang malamig. Kaklase, huwag kang tumayo dito, umuwi ka na. Baka magkasakit ka at walang mag-aalaga. Paalam, hindi na tayo magkikita muli. Sana ay isama mo ang pangalan ko. Ang galing. Talagang ipinagmamalaki ni Mom Shin Yanwei ang iyo. Magpahinga na, tapos na ang paghihirap, narito na ang gantimpala. Matagumpay na nakakuha ng rekomendasyon sa Tsinghua University sa Architecture. Salamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Ang galing mo, sis. Binabati kita, kakain tayo mamaya. Nagawa niya na. Kung hindi sana namin binago ang aming mga pangarap noon. Nanonood na naman si Hui Jie ng mga larawan ni Nyan Wei. Wala. Sabi mo noong araw kung hindi mo binago ang iyong kurso. Ngayon sana ay kasama mo siya sa Tsinghua. Si Su Wanqing. Hindi na siya masyadong nakikipag-usap sa akin. Parang ako na lang ang naging tulay niya sa Nanjing. Ngayon ay kasama na siya ng Pangulo ng Student Council. Hindi mo alam. Ano kung alam mo?
Balak mo bang magpatuloy sa pagiging ganito? Ano pa ang magagawa ko? Huway, bakit hindi ka mag-aral para sa graduate school sa Beijing? May pagkakataon ka pa. 3 beses ko na siyang pinuntahan. Sa bawat pagkakataon, tinanggihan niya ako. Ano kung pupunta ako sa Beijing? Hindi na niya ako makikita. Huije. Huling 100 araw. Kailangan kong pumunta sa Beijing. Nanay, nag-aral ako. Talagang susubok ako sa Beijing. Gusto kong pumunta sa Beijing. Para kay Nian Wei. Hindi naman sigurado kung tatanggapin ka pa niya. Dalawang taon na. Ayaw mo pa ring magpatawad sa akin. Hindi na ako maghihintay. Sige, umusad na tayo. Bakit ka nakatingin sa cellphone? Gusto niyang mag-aral sa Beijing. Ano sa tingin mo? Kung gusto mong makita siya, hindi kita pipigilan. Ayoko siyang makita. Sapat na sa akin na nandyan ka. Hindi ito katapangan. Wala akong ibang pagpipilian. Nang pumunta ako sa Beijing, walang naghihintay sa akin. Kailangan kong magpatuloy. Ngayon, may naghihintay na sayo. Kahit saan ka pumunta, sasamahan kita. Sa wakas, nagtapos na. Parang nananaginip. 321 itapon. Sama-sama tayong tumakbo patungo sa hinaharap. Ginoong Shen, arkitekto. Uminom ka ng tubig para maalis ang takot. Salamat, Ginoong Chen, henyo. Kailangan nating tingnan ang litrato ng mga bituin sa arkitektura. Sa loob ng 4 na taon. Salamat sa iyong saksi. Salamat, Xinhua. Salamat sa Departamento ng Arkitektura. Salamat sa sarili mong hindi sumuko. Simulan na natin. Kaya sana ay magtulungan tayo. Nagawa mo na. Talagang pumunta ka doon. Nananatili pa rin ito. Sa pagkakataong ito, palitan mo ako. Talagang mas asul ang langit sa Beijing kaysa sa timog. At mas tuyo rin. Tumawag ka kapag maayos na. Sa wakas, nandito na ako sa Peking University. Mas malapit na ako sa'yo.
Bro, saan ka galing? Nanjing. Ako ay mula sa Hangzhou. Kalahating Nanjing. Hahaha. May mga bagay na mas mabuting hindi makita. Kahit na nasa Beijing ako. Parang mas malayo pa ito kaysa noong nasa Timog ako. Bakit ayaw mo man lang magbigay ng sagot sa akin? Ano man ang sabihin ngayon ay labis na. Hindi na ako dapat pangguluhin siya ulit. Paalam na sa aking obsesyon. Laging tahimik ang taglaga sa Yanyuan. Kung magpapatuloy ako, baka mas mabilis ang takbo ng oras. Ang kanyang ngiti. Mas maganda talaga dito ang tanawin kaysa sa timog. Talagang walang tatalo sa paraan nilang ipahayag ang kanilang soberanya. Umalis na kami. Mag-adjust ka ng mabuti. Talaga palang ang natira sa atin ay mga anino na. Pamilyar na pulang sabaw na kumukulo. Ngunit hindi na muling makakapagluto ng dating lasa. Akala ko hindi ko natutunan ang tamang luto ng karne. Noong pinakamalamig na taglamig sa Beijing. Pero habang nakaupo sa lumang maliit na tindahan na yon, hindi ko nararamdaman ang lamig. Kain ka pa ng kaunti. Mukha kang payat. Yung karne, tumatanda na, matigas sa bibig, parang kahoy na galing sa sanga. Ako na lang ang gagawa. Ang kasiyahan ng iba ay huli na sa akin. Paggising ng panaginip, kailangan ng umalis. Ang hangin ng taglaga sa Beijing ay palaging nagpapalamig sa buto. Noong panahong iyon, nag-isa siyang nanood ng mga bituin. Ngayon, nag-isa akong nanonood. Ang proyektong disenyo ng vertical forest community na ito ay may napakamaingat na proporsyon ng estruktura. Ipinamahagi ang bigat sa pangunahing core tube. Kailangan pang i-optimize ang pagpapahaba ng mga pader na sumusuporta. Huwag magmadali, dahan-dahan lang sa pagguhit. Mahalaga ang pag-unawa sa estruktura. Mga detalye ng sampling na hinihiling ng guro. Ang mga kasong ito ay maituturing na tipikal. Siya yon. Parang may nanonood dito. Si Gu Bichen, ang swerte naman. Isang pamilyar na estranghero lang. Lelan, pupunta sa exhibit. Yung anggulo ng nakabitin na kawit ni Jiamu kanina. Tulungan mo pa akong tingnan ulit. Ayaw na niyang kahit isang tingin lang sa akin. Para na lang itong huling paalam. Pag-aaral sa disenyo ng pag-aangkop ng mga komunidad sa lungsod para sa mga nakatatanda. Ito ang aking paksa sa depensa. Ang galing ng pagkakasabi niya. Talagang matibay ang kanyang pananaliksik. Ang papel ni Shen Yanwei ay nirekomenda bilang pinakamahusay na pagtatapos ngayong taon. Wow!
Lola, nagawa ko na. Binabati kita, karapat-dapat ka. Matagal ko nang pinili ang paksang ito. Alam mo kung bakit ko pinili ang community-based aging-in-place renovation? Dahil ikaw, Lola. Lanan, sa panahon na siya ay naka-ospital. Napansin ko na maraming matandang tao ang nakatira sa hindi ligtas na kapaligiran. Ayaw kong mangyari pa sa mas maraming matatanda tulad niya, na nakatira sa mga luma at walang elevator na gusali. Kahirapan sa pag-akyat at pagbaba ng hagdang. Nanay, kailangang maging mahusay ang aking desis. Tungkol sa pabahay ng matatanda. Pahid mo na, huwag kang umiyak at masira ang mukha mo. Unti-unti nang natutupad ang aking mga pangarap. Sana'y makapagtagal tayo dito. Jemu, tignan mo. Ito ang alok mula sa Design Institute. Nakatanggap din ako. Mukhang ayaw ng Diyos na paghiwalayin tayo. Shen Jemu, sana'y magtulungan tayo sa hinaharap. Kilala lang ba bilang katrabaho? Ginoong Shen, isipin mo ulit ng mabuti. Gusto kong lumipat din ang mama ko sa Beijing. Malapit sa akin. Ayusin ko na lang ang sa tita. Sama-sama tayong mag-aalaga sa kanya. Sa sandaling ito, lahat ng hangin sa Beijing ay matamis. Salamat sa pagpunta mo sa Beijing na mag-isa. At sa pag-alalay sa akin hanggang ngayon. Ang daang tanga ay ikaw ang gumagawa. Ako'y nandyan lang at ayaw umalis. Jemu, talagang nagawa natin ito. Ang unang proyekto ay simula pa lang natin. Jemu, bakit ka nanginginig sa pawis? Matagal na naming hinihintay ang sandaling ito, Nyang Wei. Ay! Diyos ko! Naku, si Lao Chen ay nagpakasal na. Gusto mo bang pakasalan ako? Sang-ayon ka ba sa kanya? Sige, pumayag ka. Yung sukat, tinsek ko ng palihim. Magsisilbi akong laging nasa likod mo. Kailangan nating magdisenyo ng ating hinaharap ng magkasama. Kailangan talaga yon. Sa wakas ay may anyo na ang ating tahanan. Ito ang magiging base natin sa hinaharap. Isa 0 taong salu-salo. Ang bilis, isa 0 taon na agad. Yung mga yon. Parang nakalipas na ang kalahating siglo. Anong tinitingnan mo? Reunion ng mga kaklase. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka na. Pero baka makatagpo mo siya. Ano kung makatagpo ko siya? Ikaw na ngayon ang fiancé ko. At hindi ka na yung dati. Yung batang sumusunod sa kanya. Tama ka dyan. Huwag nang pumili, kahit ano suotin mo ay maganda ka. Pero ang reunion ng mga kaklase ay parang laban. Paalam na sa nakaraan.
Sige na, Jemu. Tapos na, tawagan mo ako. Sasama ako sa'yo. Siguro simpleng pagtitipon lang ito ngayong gabi, di ba? 10 taon na, tiyak na nagbago na ang lahat. Talaga bang siya yon? Pumasok ka na. Nandito na tayo. Yung batang may ponytail 10 taon na ang nakalipas. Parang ibang tao na ngayon. Diyos ko. Yan Wei, akala ko hindi ka na darating, na-miss kita. Pareho pa rin. Yan Wei, ang tagal na nating hindi nagkita, tagay. Yan Wei, narinig kong maganda ang takbo ng buhay mo sa Beijing. Saan ka nagtatrabaho? Sa Design Institute. Medyo stable naman. Finally, nakabalik ka na. Mag-aasawa na ako sa susunod na buwan. Kayo ay malayang pumunta dito kapag may oras. Sa totoo lang, kailangan kong pasalamatan siya. Bakit? Kain na kayo ng maayos. Aalis na ako. May tao pang naghihintay sa akin. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Maglagay ka ng benda. Sa wakas, tuluyan na tayong nagpaalam. Naging malamig na, naghintay ako sa iyo ng matagal. Ganito pa rin kaingay ang gabi sa Beijing. Iniisip ko pa rin ang nangyari kanina. Kaninang harapan, piniga niya ang isang baso ng salamin. Nadala mo ba ang access card? Dala ko. Ito ang aming tahanan.